hindi lang grupo namin, millions of Filipinos right now are really angry with how the impeachment proceedings are transpiring in the lower house, especially in the Committee on Justice. Kasi kitang-kita, even a small 5-year-old kid, no, can distinguish what is a true investigation and what is not. Kita mo naman dyan sila, yung naggagandahan dyan na chairman dyan na si Luis Tronayan, na walang ibang ginawa kung hindi ah, political grandstanding, no? Kasi alam nila na si Vice President Sara Duterte is doing a great job. And Vice President Sara Duterte right now, ang clamor ng milyon-milyon ng mga tao ngayon is to really become the next president of this country. So that's precisely the reason why they are trying to have this impeachment case na matuloy, no? Yan ang punot dulo sa lahat. Ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Wendell Cabrera, National President ng Kilusang Pagbabago Pilipinas at dating direktor din po yan ng Office of the President noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir Wendell, magandang umaga po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, hello. Good morning, no. Nandito tayo ngayon sa Camarines Norte, kararating lang, no. But it is always a pleasure to be interviewed with SMNI, no. Alam naman natin na SMNI na lang talaga ang isa sa pinaka-trustworthy na media, no, sa Pilipinas natin ngayon. So good morning. Maraming salamat, sir. Siguro ideya muna para sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, ano bang mga advocacy ang isinusulong ng Kilusang Pagbabago Pilipinas? Well, basically, since way back 2016 pa, Kilusang Pagbabago Pilipinas is in the forefront of advocating genuine people empowerment, no. We feel that ang puwersa, no, ang power talaga ay nasa kamay ng mga tao, hindi doon sa iilan lang ng mga politiko. Opo. At syempre, ngayong Labor Day, araw ng mga manggagawa, Sir Wendell, ano ho ba bilang isang presidente, leader po ng inyong kilusan, ano ho ba ang mga dapat itutukan o priority ng ating pamahalaan para sa kapakanan ng ating mga manggagawa? Unang-una sa lahat, no, binibigyan natin ng pagpupugay, no, yung ating mga kasamahan na mga manggagawa, no. This is their special day today. Unfortunately, ang gobyerno natin ngayon talagang walang concern, no, walang pagtingin doon sa ating mga kapatid na manggagawa, no. Kita natin ang paghihirap nila, walang nakalatag na mga programa, walang mga proteksyon para sa ating mga manggagawa. And so that's why kailangan talaga natin na imulat ang mata ng lahat ng mga Pilipino ngayon na talagang tutulan natin itong mga panggigipit na ginagawa ng gobyerno, lalo na sa mga manggagawa natin. Opo. Kayo ho ba, ang grupo ninyo ay pabor sa pag-abolish ng provincial wage rate, Sir Wendell? Basically, ang provincial wage rate kasi parang ineffective siya for the reason that yung mga nasa taas kasi sila din ang nagdidikta . So there is really no full power, no. Walang chance na maging successful siya because people on the ground are not consulted properly. And so that's why we need to change that system, no. So yun ang pananaw natin. At ngayong panahon, nasa gitna tayo ng krisis, ay dapat nagtaasan na yung mga presyo ng mga bilihin, yung produkto petrolyo natin. Sa inyo pong pananaw, dapat din hubang panahon na rin nataasan yung sahod ng ating mga magagawa sa buong Pilipinas? It's really a long overdue, no. Ang dami na, kawawa na yung mga workers natin, yung mga magagawa natin, yung mga nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Alam mo naman natin na wala naman
ibang hangad, no? Hindi naman ito sila nagtatrabaho para magpayaman ng magpayaman, para lang makapag-take care sa needs ng pamilya nila. It's really the right time to at least give them what is really due for them. Na yung livable na wage sana ang ibigay para sa kanila. Bago ko ipasa kay partner at bar, Sir Wendell, kayo ho ba ipabor din doon sa mga panawagan na tanggalin yung value-added tax natin sa mga bilihin? You know what? Tayo dito sa Southeast Asia, no? If I'm not mistaken, we're around 8 or 9 countries. Tayo ang pinaka-kulelat, pinakahuli na nag-implement ng proactive measures to address this fuel crisis, no? Sa ibang mga bansa, if not kinat nila, nilesen nila yung value-added tax to cushion the impact of this oil crisis. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, ang inuna ba naman nila yung impeachment case na dapat unahin nila sana itong economic crisis na nararamdaman ngayon ng mga kababayan natin. Ginoong Wendell, magandang umaga. Si Admar po ito. Nabanggit nyo nga po itong kaugnayan sa impeachment. Kayo po ba ay kontento sa naging pagbusisi dito po sa Kamara hinggil nga po sa impeachment ng pangalawang Pangulo? Actually, this is a mockery, no? This is a mockery of the justice system in our country right now, no? Talagang yung grupo natin, and not even hindi lang grupo namin, millions of Filipinos right now are really angry with how the impeachment proceedings are transpiring in the lower house, especially in the Committee on Justice. Kasi kitang-kita, even a small 5-year-old kid, no, can distinguish what is a true investigation and what is not. Kita mo naman dyan sila, yung naggagandahan dyan na chairman dyan na si Luis Tro na yan, na walang ibang ginawa kung hindi political grandstanding, no? Kasi alam nila na si Vice President Sara Duterte is doing a great job. And Vice President Sara Duterte right now, ang clamor ng milyon-milyon ng mga tao ngayon is to really become the next president of this country. So that's precisely the reason why they are trying to have this impeachment case na matuloy, no? Yan ang punot dulo sa lahat. Opo, kung gaano sila kabusisi, pinagtulungan para maiusad itong impeachment ng pangalawang Pangulo, nakikita mo rin ba na ganito din sila sa issue naman po ng nabulgar na korupsyon? Lalo na yung napag-uusapan yung maleta, yung sa flood control projects na anomalya at sinasabing umaabot na ng trilyong piso yung nanakaw sa pera ng taong bayan sa current administration. Yan nga ang nakikita natin they are applying double standard kasi on one hand, nandyan yung mga klarong-klarong ebidensya regarding the maleta controversy, no, na flood control budget scandal na in broad daylight, nandyan lahat ang mga ebidensya. Not only clear evidences but people who will stand up for those evidences, no, yung mga Marines, yung mga iba dyan na mga witnesses, but they chose to bury it, no? They chose to be silent about it and focus on Vice President Sara Duterte's impeachment case, which kita naman talaga ng lahat ng mga tao na trump up evidences. Can you just imagine Trillanes bringing out witnesses and bringing out evidences? Ang nangyayari ngayon sa bansa natin is that ordinary Filipinos have now become investigators. Sila na mismo nag-i-investigate kung totoo ba yung mga evidences ni Trillanes o hindi. Nakita ng taong bayan na talagang mga peke yung mga ebidensya. But still, they continue to listen to that crazy man. Opo, dito naman po sa issue po ng mga pahayag
ni na dating Speaker Romualdez, no, na sinasabi niyang hindi siya ang mastermind at meron siyang hahatakin pababa, hindi siya papayag na siya ay maging scapegoat. Tapos yung mga unang mga pahayag ni dating Congressman Zaldico na siyang naunguna sa pagbabudget ng pera ng taong bayan, paglabas ng Brave 18, paggamit sa testimonya ni Gutesa, no? Paggamit umano sa kanyang testimonya laban dito sa dating speaker. Sa tingin niyo po, sapat na ito para lubusang maimbestiga at malaman na natin sino talaga ang mga nasa likod ng korupsyon na ito, Sir Wendell? Ang advice ko, no, ang advice namin, no, kay former Speaker Martin Romualdez, hindi pa huli ang lahat, no. You come out and you come out clean, no. Isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. You speak the truth, no. Ilabas mo whether the truth is really masakit or hindi. Kaysa ikaw yung ididiin yan at ikaw ang magiging bad guy niyan, no? So you come out, you speak the truth, sabihin mo kung sino ba talaga ang architect niyan, sino ba talaga ang mastermind niyan, meron pa bang somebody from the executive, kasi doon sa statement niya may mga tao from the executive department na involved diyan. So sino-sino 'yan? Ang taong bayan ay excited, ang taong bayan matagal nang naghihintay sa katotohanan. So ilabas mo na yung katotohanan na yan, no? Yun lang ang mensahe namin para kay former speaker. Opo. Huling mensahe po ninyo, Sir Wendell, sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Yeah, ito lang yung panawagan namin, no? Kasi 'di ba yung House Committee on Justice the last 2 or 3 days ago, sinabi nila meron daw sufficient basis to file an impeachment case against Vice President Sara Duterte. So perhaps next week baka maipasa na yan doon sa plenary para pagbotohan whether mai-transmit ba yan doon sa Senate, no? Ang mensahe ko lang sa lahat ng mga congressman ngayon na a-attend sa plenary at tatalakayin itong impeachment case against Vice President Sara. Ito yung babala ng taong bayan sa inyo, no? Huwag niyong gamitin ang sarili niyo para sa plano ng iilan dyan to destroy VP Sara Duterte, because she is, number one, she is doing a good job. Number two, tatandaan namin, kaming taong bayan, no, millions of Filipinos right now will remember sino ang pipirma at sinong hindi. Remember, 2027 next year is campaign season na, start of campaign period. Ang panawagan ngayon ay kung sino yung pipirma ay talagang hindi iboboto ng taong bayan. So let this be a fair warning to everybody, to all those congressmen there. You try to take care of your family name, no? Political capital niyo, you try to take care. Huwag kayong pipirma doon kasi alam niyo naman talaga sa kailaliman ng puso niyo, alam niyo na talagang walang saysay itong impeachment case. This is just political vendetta, political persecution against the good Vice President. So yun yung mensahe natin para sa kanila. All right.